kaibigan ako na kaibigan ng mga pare. Tapos, sir, At meron daw kaibigan si Saldico na pare na kasama sa kakausapin namin. Yeah. tapos, sir, you asked for... Kasi nanggaling daw si Saldico sa seminaryo ng araw. Kaya sa seminaryo. So, yung classmate niya na naging pare, yun yung nag-broach ng idea. Pero pangatlo na itong kausap ko parang friend source na. Pangatlong tuloy na. So, mukha talagang nakikipag-ugnayan para Hindi ko makapunta alam. sa inyo? Sa akin kasi, kung pwedeng pag-usapan na. Kasi, Nako, patay na. Malamang mga kababayan kapag nangyari ito, lalong mga ngayayat si Martin. Martin, magpataba ka na! Nako, oo. Pag ito talaga mga kababayan na tuloy, umuwi, si Saldico, sigurado lalong mga ngayayat ng husto si Martin eh. Oo. Ito na. Oo. Boss Mike, ba't ang puti ni Ombudsman Boying dyan? Naaawa ako, minake-upan ko muna. Ito na. Uy, tumigil ka kayo ha. Ito na ha. ano to limitadong oras natin dito Dapat matapos kagad yung ganitong problema. May mga kumakausap na daw di umano dito kay Boying Remulla. Dahil nga daw po sa nais na pakikipag-usap at nais bumalik na sa Pilipinas si Saldico. Kita nyo? At ngayon, mga kababayan ko, nako! Hindi, Marjorie, pwede namang sabay eh. Di ba? Pwede naman nating isabay yung idol mo tsaka si Chis Escudero eh. Sabay. Lahat ng mga magnanakaw na yan, sabay-sabay dapat. Eto na. Kasi bitin-bitin ang bansa natin. Oo nga. Nasa bingit tayo ng kahirapan dito pag hindi natin inayos to. Oo nga. Tapos, sir, may hiningi kayo sa kampo niya ni Oo Zaldi. nga. Hindi, sabi ko nga, basta restitution, pag-usapan kagad. Kung talagang willing kayo, then magsauli kayo. Correct. Ayan, mga kababayan. Kung willing kayo, magsoli kayo. So magsosoli ba ng mga ninakaw? Si Saldico? Paano na ito? Nandito na si Nabik. Nangangayayat si Martin. Tataba si Cheese. Eto na. Sir, kailangan ba mag-restitute muna bago kayo makipag-usap? Hindi naman. Kaya Hindi kailangan yun. Kausapin nyo na si Saldico. Oo, pauwiin nyo yan dahil ihawla natin dito. Habang nakahawla, bantayan nyo. Baka mamaya, yung mga idadamay niyan, ipapatay siya. Di ba? Kaya kailangan natin si Saldico umuwi, mga kababayan ko. At malamang-lamang, doon nyo na ho ako maunawa ang maigi. Mga kababayan ko? Oo, doon nyo ako maunawa ang maigi. At baka biglang bumaliktad si Mima, si Nyulo, at saka si Takero. Baka biglang bumaliktad yung mga yun. Sabihin nun tama talaga si si insan naming Mike Cervera Di ba? Pagka yun, mga kababayan, nakauwi yan, baka pabiyahe pa lang yan Pag nasa eroplano pa lang yan, sabihin ng mga yan, ay, nako! Ayawan na. Mukhang totoo yung sinasabi ni Mike Cervera. Ganun. Di ba? Tuloy. that's always part of the opposition. Kasi kung iintay mo na ang korte ang magsasabi kung magkano isa sa uli, mga 20 taon na, hindi pa tapos yan. Correct. Kayo na magsoli. Huwag nyo nang hintayin yung korte. Di ba? Tuloy. Diba? Nangyayari yan Sir, may hinihingi ba sila sa inyo? Meron bang kondisyon? Wala namang kondisyon. Ang mahalaga lang, sabi ko nga, ako, makikipag-usap ako, kinakailangan. Yun!
malapit-lapit na to. Oo. Mga kababayan ko, kung wala nang balak bumalik si Saldi ko, para saan pa? Para makipag-usap, di ba? sabi ni Marjorie, ito, sabi, ngayon ka palang sasablay sa hula mo. hindi nga. Tayo nyo, bahala kayo, ha? Bahala kayo. Ito, mga kababayan ko, tingnan nyo, ulitin ko lang. I-analyze natin. Kung si Saldi ko ay wala ng planong bumalik ng Pilipinas, hindi na yan makikipag-usap at hindi na yan gagamit ng mga pare o sino-sino pa para makausap si Boyeng Remulla. Nakuha nyo? Bahala kayo dyan. Kung ako lang, mga kababayan ko, di ba? Kung ako marami ng pera, para saan pa para bumalik ako ng Pilipinas kung makukulong naman ako? Ngayon, eto, nakikita ko dyan. Nakikita ko. Makikipag-usap si Saldi ko, kasundo na magsasalita siya sa lahat ng nalalaman niya. Siyempre, bakit siya lang ang nahihirapan? Kung hindi lang naman siya yung may ginawang kasalanan. Di ba? Damay na to, it's. Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, di ba? Ngayon, pag-uwi, eto na. Siyempre, planchado na, mga kababayan, kung anong sasabihin. At tandaan nyo, mga kababayan ko, ako naniniwala ako, tandaan nyo, kapag si Martin ay napanagot ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, tataas ang kredibilidad lalo ni Pangulong Bongbong. Hindi nyo ba naisip yon? Kapag napanagot si Martin Romualdez ng panahon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong, tataas ang kredibilidad ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo ba yon? Diba mga kababayan ko? Nako, taga Sweden ako. Boss Mike, kung totoong nandito si Ko, nako, ituturo ko agad. Nakita ko, kahit walang reward, nga, no? Eto na, mga kababayan ko. Sipin yung maigi yun. Pero sir, itong sinasabi niya na mag-restitute, nakarating na to sa kampo mismo. Siguro naman nakarating na yun. Sabi ko naman sa kanila, dapat yan ang una nating isama sa usapan. Ano lang, makikipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasole, ano pag-uusapan natin? Kaya nga, isoli mo, di ba? Isoli mo. Mali, Boss Mike, lalong magdududa ang mga tao kay Pangulo. Paano magdududa? Pinanagot nga si Martin Ibig sabihin nun, talagang may kredibilidad kasi walang sinisino. Pinangatawanan ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang sinabi na walang kamakamag-anak, walang kaalya-alyado, walang kaibigan kung magnanakaw ka naman. Diba? Sabi niya yun Kaya sinusunod niya lang yung kanyang mga sinasabi. May palabra de honor kapag kaganon. Ang pinagdududahan ng tao at magdududa lalo ang tao sa kabila ng mga napakarami na mga nagtuturo kay Martin Romualdez na may kinalaman sa nakawan sa gobyerno ay hindi na panagot. Yun ang pagdududahan ng maraming tao kahit ako. Di ba? Tama ba? Tama ba? Kasi mga kababayan ko, sinabi mo walang sisinuin. Kamag-anak, kaibigan, kaalyado, kakampi. Kung nagnanakaw. Sabi ni Pangulo yan. Ngayon, kung walang mapapanagot at hindi mapanagot, hindi baga lalong magdududa ang taong bayan dahil nga sa kaliwat kanan. Hindi nga lang kaliwat kanan
pati sa harapan at sa likod, pati sa taas eh. Ha? Yan yung mga nakaganon na mga nagtuturo kay Martin na nagnanakaw siya. Oh. Tapos, hindi mapapanagot. Eh di lalong nagduda ang mga tao kahit ako. 'Di ba? Oh, kaya sabi nga di ba? Ako naniniwala ang pangulo nadadamay lang kay Martin talaga eh. 'Di ba? Eto na. Pasok. Diba? Wala kayong pag-uusapan. Ano bang pag-uusapan nyo? Kung wala sa uli, di ba? Intention ng pag-uusap? Was it to cooperate? Hindi siguro ano yan. Hindi ko, mga well-meaning people want to bridge, to serve as a bridge. Kasi nga, third hand na yan eh. But of course, we still entertain it because it's part of the job. Kasama sa trabaho yun. Pero sir, hindi ba siya nagko-contradict? Kasi naman, after yung news na yan, biglang nag-file sila sa Supreme Court. Mga abogado yan, kanya-kanyang taktika yan. Ano naman yan, may patak yan eh. May singil yan sa bawat pleading eh. Diba? Every stage of any proceeding, may singil ng abogado. Pero sir, magpa-prosper ba? Uusad ba at the very least yung sa Supreme Court po na petition or At hindi tingin po? ko, hindi. Yun nga, kasi fugitive from justice eh. Hindi mo wish siya. Kasi sinasabi lang ng Supreme Court yun, kung nakakulong ka, may karapatan ka. Kung ikaw tumata ka sa batas, wala kang karapatan. Yun! Siyempre, ganun talaga yun eh. Tumatakas ka sa batas eh. Paano yun? Wala. Tama naman yun eh. Ah. Tama naman yun. Pero sir, may bearing ba yung killers kung i-submit niya dun sa... Kakausapin ko talaga, titignan ko kung saan sila aabot. Kasi nga, kung kami mag-uusap, madaling pagkasunduan ng maraming bagay, di ba? Kasi ang ombudsman law gives a lot of leeway to the ombudsman. Oo, Boying, wag mo lang peperahin. Di ba? Baka mamaya perahin mo yan, ha? Di ba, no? Tuloy. Lalong-lalo na yung Brad mo si Martin. Di ba, no? Baka perahin eh. Brad si Martin eh. Tuloy. To solve these problems. So sir, dun sa pakikipag-usap, may possibility na ma-lower yung sentence niya? Ganun. Yung state witness, nasa possibility rin ba yun? Pagiging state witness? Pwede yan, basta nasa dahilan. Depende sa dahilan yan. Sa ngayon, wala akong nakikita. Pero kung ipaliwanag sa akin na mayroon namang ganito, mayroon ganon, baka sakali pwede. Nako, patay na. Sa ngayon, syempre, wala pa naman pag-uusap o kung ano yung dahilan ni Saldico. Kung may papaliwanag niya na maayos, eto na. Pero kung ang paliwanag Boying, daan-daang bilyon meron ako. Trilyon ang pera ko. Baka gusto mo, hati na lang tayo. Kaysa isoli ko lahat, abay, gusto mo, hati na lang tayo. Pending mo na lang yung mga kaso ko. Uuwi ako, di ba? Uuwi ako. Butik na yan, ano? Grabe, pera-pera kasi ito, mga kababayan, no? Ang daming nadidemonyo talaga sa pera.